Welcome sa Kabayan A, Kwento, Kape at Canada, kung saan natin ibinabahagi ang mga inspiring na kwento ng mga Filipino-Canadian immigrants, ang kanilang mga paglalakbay, pagsubok at tagumpay, habang tinatahak ang bagong buhay dito sa Canada. Ngayong episode, makakasama natin ang espesyal na panauhin, si Mr. Ramon Miras, ang creative mind sa likod ng Miroview Studios. Si Ramon ay isang passionate filmmaker, photographer at storyteller na unti-unting binubuo ang pangalan sa creative industry dito sa Canada. Mula sa pag-alis sa Pilipinas hanggang sa pagtupad ng kanyang pangarap sa ibang bansa, ang kanyang journey ay patunay na sa sipag, talento at tibay ng loob. Walang imposible para sa isang Pilipino. Samahan niyo kami sa kwentuhan na ito. Pag-uusapan natin ang mga pagsubok na kanyang hinarap, ang mga tagumpay na kanyang nakamit, at kung paano niya ginagamit ang kanyang lente para magkwento ng makabuluhang storya sa Filipino-Canadian community. So kunin nyo na ang inyong kape, mag-relax at simulan na natin ang ating kwentuhan. Even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey. Everything would bring a chain of love. And in the morning when I rise, you bring a tear of joy to my eyes and tell me everything's gonna be alright. Okay, good evening kabayan. At dito ang episode natin na ito, kasama natin si Kuya Ramon Miras. Lumaki siya sa Parañaque pero pinanganak siya sa Bicol. At tanongin natin at alamin ang kanyang journey dito sa Canada bilang isang Filipino-Canadian immigrant. Welcome, welcome Kuya Ramon. Kumusta? Welcome din. Welcome sa inyong lahat. So, yun nga, nabanggit mo kanina na lumaki ka sa Parañaque and then Hindi, taga Bicol ang parents ko, pero doon na rin ako pinanganak sa Parañaque. sa Parañaque ka na rin pinanganak. Oo. Okay. And then umuwi ka pa rin ng Bicol or Nung noon yung mga yung mga summer days na school na after school, umuwi kami doon, bakasyon lang. Tapos pag bakasyon school lang? day naman, balik na naman kami doon sa Parañaque. Parañaque. So Yeah. hindi ka na natuto na or marunong ka mag-Bicol, Yeah, Bicolano. marunong ako. Tatao ako On. magtaram kay Bicol pa. That's nice, that's nice. So, yung mga kaibigan at kapwa natin Pilipino na Bicolano, if you want to reach out kay Kuya Ramon, you'll find out kasi isa siyang photographer, isa siyang tumutugtog ka rin, right? Yeah, Naggigitara. gitara, kung ano-ano. Ano pang instruments? May Ah, banda ka dito. wala akong banda. Pero diyan yung dati nasa Pinas ako, may banda kami diyan ng yung mga ahente ng gamot. Yun ang Ah, trabaho ko dati no'n. medrep ka before. Oh, medrep. Oh, nice, nice. Ilang taon kang nag-medrep? 16 years ako sa United Laboratories. Unilab, yeah, malaking Oo, kumpanya din yon. alam mo yung gumagawa ng biogesic, Biogesic. diaphragms. Pero kami as a professional rep, Mhm. kami yung po-promote ng mga prescription drugs, Prescription drugs. Okay. sa mga doctors. Okay, so 16 years ka dun, so yung family may anak ka na kayo nung ano, nung Do'n na rin ako na 1986, kinasal kami. So do'n na rin yung unang firstborn boy na boy ko. ilan ang anak mo? Bale 3. Tatlo bro, okay, good, good. So pinanganak yung panganay mo dun tapos yung dalawa dito na? Hindi, actually nung 1986 nung kinasal kami, Oo, nasa Unilab na ako no'n. oo. So, a few months stint ako sa Manila, tapos na-assign agad ako sa Mindanao. Oh, Oo, so nauna muna ako interesting. do'n, tapos maganda kasi ang ano ng United Lab sa mga gano'ng transfer, kasama mo family mo, puwede mo Family mo. isama
free plane ticket 'yon lahat. Mhm. So 'yun, nung sinama ko yung misis ko do'n, yung firstborn ko is taga Butuan. Do'n kami na-assign, eh, Agusan and Surigao, Norte, Sur. Surigao. Yeah. Yeah. So, do'n nag-start yung family ko. Yung second baby ko do'n din sinilang. Mhm. Tapos after 10 years, na-assign na ako sa Manila. Mhm. Do'n na na-assign yung bunso ko, bale tatlo sila. Oo, 3 sila, oo. Yeah. So, kailan kayo nag-decide pumunta ng Canada? Mahabang kuwento yun, eh. Magsi-16 years na ako sa Unilab no'n. Medyo siyempre Oo, lenti ka, tumataas na yung quota. So, oo. medyo nahihirapan na ako. Although, lagi naman ako nakaka-cope sa quota do'n, pero Mm. hirap na. So, sabi ko sa sarili ko, "Ano kaya maipapalit kong trabaho, Mhm. from being a med rep, Uh-huh. kaya kung ano, mag-business ba ako, ano." Mhm. So, do'n na umiikot yung isip Nag-isip ka na, yeah, ko. So, iniisip ko kung mag-empleyado ko, talo ko kasi magandang benefits ng med rep, eh. sa Unilab, oo. May pakotse ka, may incentive ka, Mhm. bukod pa yung sweldo mo. So, wala akong maipalit kundi abroad or magnegosyo. Mhm. So, scout din ako ng negosyo do'n sa atin. Balak ko nga bumili ng jeep o taxi, Oo. 'di ba? Pero sabi sabi sa'kin nung mga kakilala ko na, "Medyo talo ka diyan 'pag yung boundary, hindi ka na boundaryan, malugi ka." Lugi ka, oo. So, do'n ako nakapag-decide na mag-abroad na lang kaya ako. Mhm. So, do'n ko sinimulan, I think that was 2019. 2019. Yeah, or 2020, I think. Hindi ko alam, yung nagbabalak akong mag-abroad, meron din palang dalawa kong kasama dun sa area kasi Southern Tagalog kami. Oo. Yun din pala ang iniisip, Isip din na mag-abroad. mag-abroad kasi yun na rin, taas ang quota, gano'n. Oo. So, gusto ng mag-iba ba ng ano, kung Ibang options ba at least, bukod sa hindi na masyadong pressure. oh, yeah. So, nag-ano kami, nag nagkasundo kami. Ba't kaya hindi tayo mag-apply gano'n. Kaya sinubukan namin mag-apply. Ngayon nabalitaan namin sa Canada, merong mga Unilab. Oo, may samahan May kayo com dito. Oo, may community dito. Community, nice, nice. So yung isang kasama ko, inimailan yung isang taga-Canada na. Oo, na Unilab din siya before. Fortunately, so binigyan kami ng mga hints or tips kung paano buhay dito, gano'n. Oo. So nag-usap-usap kami, ano, kaya ba natin? So, talagang ano, kailangang determinado ka, eh, kung ano. Tapos at that time, sabi nila na lipat kayo rito dahil maganda kung nagsisimula pa lang kayo ng family, Mhm. maganda sa bata. Yeah. Kasi narinig namin na free education, Education, yeah. up to high school, Mhm. healthcare maganda. Totoo. 'Di sabi na, "Sige tuloy na natin 'yan." So 'yun, nag-apply kami. So, to cut things short, 2002 nakaalis kami. Nakaalis kayo papunta dito, oo. Bale ano, na-receive ko na yung visa, yung dalawa kong kasama nauna na sa'kin, ako yung last na nabigyan ng visa. Akala ko nga hindi na ako mabibigyan, eh. Iniisip ko bagsak kaya ako sa interview kasi mahirap mag-apply nun. Talagang dadaan ka sa process, Oo. oo. Interview, immigrant visa yung in-applyan namin. In-applyan mo and nung nag-apply ka ng visa papuntang Canada, Hmm. 'di ba pipili ka ng, location kung Oh, saan mo napili gusto? namin ano, Toronto. Toronto na agad? Oo, Toronto na. Yeah. I think So, kaya medyo mas mahirap yata pagka Toronto ka ang pinili mo. It's yung time na yun compared oo, wala namang wala question. naman, Basta nilagay ko sa application ko Toronto. yeah. Yung iba So, kasi 'pag nakakausap ko like, ang name-mention nga nila
mas madali daw na mag-apply sa mga, let's say, Northwest Territories or dun sa mga Siguro places itong sa lately Saskatchewan, yeah. na baka gano'n. Oo, Pero during my time wala man akong narinig. oo. Pero Kaya ilang years yung or months lang yung inintay mo? 2001, 2001, oo, ako yung nahuli na 2002. 2002 ka dumating. So March kami nun. So nag-decide kami. Ang hirap nga nung time namin na yun siyempre yung mga gamit namin dun, yung mga Mm, property kailangan mong i-dispose lahat. oo. Ibebenta mo sa mga kakilala mo, ay Kakilala mo na lang dahil nagmamadali na kayo. oo, nagmamadali. So gano'n ang nangyari bale. I see, I see. Mm. Nung March March, March yung flight namin as far as I can remember. at least pa-spring na halos, pero meron pa rin konting Ay malamig may pa din snow. nun. Hmm. May snow pa. Actually, tuloy ko na yung kuwento, Oo, tuloy ko na yung kuwento. So, actually nung lipad namin, hindi kami nadiretsong Toronto, eh. Kasi alam mo kung bakit? bakit? May snowstorm. So, na-divert yung Welcome to flight namin, Canada. na-divert yung flight namin sa Oo, Vancouver. okey. Wala naman kaming alam diyan sa mga snowstorm na 'yan basta hindi daw makaka-land yung plane sa Toronto due to bad Toronto, yeah. weather. So, ang tagal namin nag-antay sa Vancouver. Palibhasa chance flight na lang 'yun, yung Oo, connecting flight namin mahirap na. I see. Buti na lang yung bunso ko nung time na ano, iyak ng iyak. Siguro nakita ng isang personnel, so prioritize kami. Naawa na, oo. So, naawa na. So, 'yun. Binigyan kayo ng hotel or Hindi, nag-antay lang kami sa ano, sa airport sa ng airport? Yeah, Vancouver. yeah. So, ayun, sakay kami ng first early morning flight from Vancouver to Toronto. So, that's I think another 6 hours Yeah, yeah, ang more or flight, less mga gano'n, mga gano'n. 4 or 5 hours. So, yun, naka-landing kami dito. It so happened pala kasi nga 'di ba ang flight namin is direct flight. Direct flight, yeah, oo. Yung palang Unilab community dito, inaantay na kami dun sa flight na yun ng Toronto. Oh, Kaso ang tagal din nila nag-antay sa ano, sa airport. sa airport. Oo, Inantay kaso kayo overnight or umuwi na muna sila hindi and then naman yung naano nilang ang canceled? na-cancel yung flight, Oo, siyempre umuwi na sila. umuwi na sila, Kaya oo. nung dumating kami, ano, halos paglabas namin sa airport, "Saan ba tayo?" ganitong ganito. Buti na lang yung isang kasamahan ng ano, yung Unilab, Unilab, oo. nalaman nila na, "Oh, dumating pala sila Ramon." So nagpadala ng dalawang kotse dun, Oh, dalawang nice, kotse nice. kakilala nila. Eh, that time naman, in advance may apartment na kami. Oo. Kami Ayos yun, oo. Oo, so yun diniretso na kami dun sa Diniretso na kayo dun. So hindi niyo na may kamag-anak ba kayo dito? wala. Kayo Mga lang ano talaga, tsaka mga kami, kaibigan. hmm. So, in a way malaking adjustment pa sa inyo yung first, few weeks or months niyo Oo, or siyempre kasi it's a strange place, eh. oo, yeah, Wala nag-adjust talaga. wala kang alam, Oo, 'di ba? Kayo lang mag-isa. Although maraming friends na tumulong din, oo, which usually happens naman pagka may dumadating ditong mga kapwa Pilipino. Pilipino, oo. So, yun ang dilemma ko nung una dahil sana makakuha akong trabaho. Trabaho agad, oo. Sana pag-aahente rin, yung ano rin, Yung background mo talaga, yung background ko sana. oo. So, gano'n ang nangyari. So, ang unang-una kong binili dun sa baon kong pera is yung fax machine Fax machine. at saka computer. Mag-send ka ng resume. Kasi yun ang iniisip kong kailangan ko In makuha para in-access mo ba yung mga ano, nung dumating ka dito? Kasi that time may mga community centers na din 'di ba, mga Filipino community centers or hindi mo na siya in-access because meron ka ng resources like yung mga Unilab, oo friends mo? nga, hindi ko na in-access yun, pero nag-ano pa rin ako, ewan ko meron akong in-applyan noon na
parang consultancy, Consultancy, yeah. 'no, na yun, Parang mga ano sila yung nagjo-job placement gano'n? job placement. Hirap nga nun, ano ako, kasi nga ang buhay ko nun ahente, Oo. kaharap ko mga doktor, ang mga suot ko mga nakakurbata, Kurbata, oo. ah, Formal, nakabarong ka, 'di oo. ba? Ang Yes. mga places niyo hotel, Mhm. eating place, hotel, mga kainan niyo. Tapos ang oras mo sa work is 8 to 4. Mhm. Nung unang placement ko sa factory, Oo, 3 to 12 ng gabi. ng gabi. So, andun ako sa assembly line, ano pa ako nun, bale contract worker pa lang ako nun kasi placement, Placement, oo, so parang casual ka lang na casual yung puwede cash. kang on call gano'n? Yun, 'di nandun ka sa 3:00, 6:00 gabi na, nakikita mo na yung araw. Sabi ko, "Ano ba 'tong napasukan ko?" Sabi ko, "Dun sa Pilipinas, ang sarap ng buhay ko dun dahil Yeah, 'pag bandang 4 o'clock na magsesenyasan na kayong gano'n. Sige pare, ang ibig sabihin niyan, sige pare kita tayong 5:00, 5:00. inuman na 'yan." Inuman na, oo. May time pa din ano, uminom tsaka Para hindi halata, "Sige pare," gano'n. Anyway, so ang feeling ko niyon yung ng mga first, months ko rito na-culture shock ako. culture shock, yeah. Kasi nga yung difference ng job, Trabaho, trabaho yeah. ko. Pero still, nilabanan ko 'yun. Mhm. Kasama na dun yung lungkot, Yeah, nilabanan ko 'yun na sabi ko, "Kailangan maging determinado ako, nandito na ako, ito yung ginawa kong path, hindi na totoo. sa'kin 'to, para sa mga anak ko." Para sa mga anak, yeah. Oo, so sige lang, andudun yung faith ko, yung self-confidence ko na motivation ko na mag-continue. Mhm. To the point parang parang iginuhit na kuwento yung buhay ko dito. So habang ako nandito, so maraming mga party-party, mga Pilipino. Mhm. Pina-attend kami dahil bagong dating, Oo, tawagan ako, "Ramon, si ano nag-iimbita." Hindi ko naman kakilala yun. oo. Sama ka. "Sama ka." Gano'n, gano'n. So sige, kaka-attend ko nun, meron akong nakilala dun sa party. Yun yung tawag namin dun si Mang Leo. 'Di kinausap ako, "Oh, bago ka pala dito, ano may trabaho ka na?" Sabi ko, meron ako casual gano'n, sa factory." Ayun sabi sa'kin, ah, "Mahirap diyan sa factory para kang robot. Oo. Pagpasok mo, trabaho ka na, Tsaka nakatayo ba kayo dun o nakaupo? nakatayo." Nakatayo, yeah. May gumagawa nung mga parts ng kotse, yung mga brake ano, gano'n. Oo, parang alam mo yung Magna ba yun, sa Magna? Oo, yung sa Magna, yung mga Oo, gano'n. marami akong na-meet na So, nagtrabaho diyan na sabi sa'kin, "Gusto mo mag-try sa ano ko, yung tatrabahuan ko?" Sabi ko, "Ano po yung ano trabaho?" mhm. "Ah, cleaner." Naano na naman ako, sabi ko, I "Sa know. Pilipinas hindi naman ako cleaner." Gano'n. Oo, totoo. Oh, Yung 'di ba? adjustment 'no, Sabi yung ko, pride, 'di ba na hindi pa naalis. oo, no, it's understandable, nag-a-adjust ka talaga, eh. Sabi ko, "Sige ho, Mang Leo, pag-iisipan ko ho." Mhm, So, pasok pa rin ako dun mga ilang weeks, tapos sabi ko, "Subukan ko kayang paglilinis, tutal mhm, wala naman sa'kin nakakakilala dito." mhm, 'Di ba, kundi yung mga fellow galing din sila dun. totoo. So, tinawagan ko yung si Mang Leo, sabi ko, "Mang Leo, sige ho, iko-consider ko na yung alok niyo. Sige bukas anak pumunta ka dito sa lugar na 'to." So in short, nakita ko yung ginagawa niya. Mm, Ito si Mang Leo kung, ah, sasabihin ko lang sa'yo yung background niya, ano rin 'to, mayaman din 'to sa sa Pilipinas. Pilipinas, oh, Ano 'to, relative ng mga Romualdez, okey. 'no. Dahil sa Interesting. na-out si Marcos, member pa 'to ng PSG. Kaya medyo nag-ano siya, nag-isip siya na umalis.
Oo, nagsisi uli. Pagdating dito, naging cleaner siya. So, naisip ko yun, ito nga mataas na tao, Mhm. cleaner, Nagtiyaga siya. tiyaga siya. Ngayon In ano na siya, 'di ba? yeah, So, nilunok yun. niya lang ni So, yun ang una kong stint. So, habang naglilinis na ako sa mga building, nagustuhan ako ng superintendent. Pilipino daw masipag, eh. totoo 'yan. Oo. I remember nga nung minsan kasi ako din nagtrabaho ako sa Sunnybrook Hospital, I remember, Hmm, as a patient transport, yung mga nagta-transport ng mga pasyente, right, sa ospital. I remember na ilang beses din yun na nakakarinig ako ng mga gano'ng comment na yun nga yung mga Pilipino, tayong mga Pilipino, we're hardworking, and yun hardworking. nga pinupuri niya na yung tayo as a community na we go beyond dun sa trabaho Yeah, natin, yung beyond trabaho dun na sa job description. Yeah, we we go do the extra extra mile. mile. We go Yes, extra totoo mile. 'yan. Totoo yan. Anyway, so nandun ako sa building, nagma-mop, ah, sabi ko, "Sige, okey na 'to, basta may trabaho." Maganda naman sweldo, Mm, eh. oo. Nung time na yun is 10 per hour pa nun, eh, 10 per hour. Ah, $10 per hour pa lang, malayo malayo na nararating nun. malayo na yun. Tapos, eh, nandun ako sa super's office, nakita ko yung business card ng superintendent dun. Sabi ko, Mm, "Uy, logo ng ano 'to, City of Toronto, baka oo. government ito." Dun na Mm, naglaro yung isip ko, na yeah. sabi ko, "Maka-apply nga dito." So, kinausap ko Mm. na yung manager, connection ba. Oo, Gusto yeah. Importante yung connection, yes. gusto naman ako ng manager. Sabi Mhm, sa'kin, "Why don't you make a resume and, try to apply, but, focus your resume on cleaning, mhm, your previous job before." mhm. Sa'kin. 'Di sige, tutal Good advice. 'di ba sabi ko sa'yo nakabili akong computer, Oo. gamit ko na 'yun. So, apply ako. So, in short, natanggap ako. Mhm, So, yung palang na-applyan ko is a good company, Toronto uh-huh. Community Housing, which is Toronto Community Housing, yeah. government, budget ang ano nun, maganda ang benefits. So, Benefits. dun na umano yung dream ko, yung career ko na, sige cleaner lang ako ngayon, pero Mhm, susubukan kong umakyat ng ladder sa loob. So, dun totoo. na Maka-in nag-start. ka lang. Maka-in Yes. ka lang. Oo, So, tapos ako na maghahanap, ang importante maka-in ka, yun ang pinakamahirap. totoo. So, Lalo sa from there government. yeah. Yeah. So, from there lahat ng opening in-applyan ko hanggang sa naging custodian ako, repairman ng building, which is nagustuhan ko yung trabaho kasi parang yung adaptability ko sa skills ko sa repair, So, the whole building ikaw ang ano dun, in charge? parang mabilis, eh, mabilis. Kaya yun, ano ko magandang benefits dito. Kumbaga sabi ko, Mhm. maganda yung napuntahan kong ano, parang ni-lead ako ng destiny ko dun kasi hindi ko naman inaasahan makilala ko 'to si Mang Leo, eh. Mang Leo, yeah. Would you say na religious ka? You base everything sa faith? I'm hindi naman so religious but I believe, Mhm. ah, sabihin nating half religious. At least you have, kumbaga you ano na, may faith ka na May faith na ako. It yeah, always happens to me kapag yeah. maski yung ano, yung na-empley ako sa Unilab, Oo, gano'n din ang nangyari sa'kin, eh. Kasi nung grumaduate ako, tambay lang ako sa bahay, eh. oo. Sa sim Tapos may tumawag, yung classmate ko nung high school. Sabi niya, "Mon, tumigil ako ng medicine, eh." Sabi ko, "Bakit? Hindi pa kasi nag-sponsor sa'kin namatay. So, wala nang mag-sponsor. Eh, anong balak mo? Gusto mo apply tayo? Saan?" Dito sa Unilab, yung pharmaceutical. Sabi ko, "Wala akong alam diyan sa mga Unilab. Kaya samahan mo lang ako, apply tayo." To the point na sa mga interviews, marami kasing interviews 'yun, eh. mm.
pangatlong interview nalaglag siya, med student pa yun. Oh, Ako yung napili. pumasok, hindi ko alam kung ba't napili ako. So, napunta ako sa parang gano'n din na Pero kung yung course mo ba sa medical course ka ba or BS Psych ako, BS Psychology. psychology, yeah? Siguro Dapat sa dahil sa salesmanship kasi kailangan ng konting yun. psychology din diyan, eh. Tapos ano, dapat ang trabaho ko talaga based sa course ko is sa human resource. Yeah, human Yeah. resource. Mm. That's good, that's good. And, so yun yung mga napagdaanan mo as a Yeah. new immigrant, right? Yung sa Mahirap sa una, pero paghanap ng trabaho, sa umpisa, yeah. ganyan. Mhm. Yung adjustment. So kung meron lalapit sa iyo na or may nakikinig na makakapanood nito na new immigrant, what would you say yung, um, magiging yung ma-advice mo sa kanila 'pag papunta pa lang sila dito, ganyan, or Depende bago pa kasi lang? depende kasi sa individual 'yan, eh. Kasi Ah, may mga individual na gusto i-pursue yung career, oo. 'di ba? Ngayon kung ikaw gusto mo i-pursue yung career mo, pupunta ka dito sa Canada, you Mhm, have to study. oo. Kasi nung time ko no'n, hindi tinatanggap yung ano, eh, yung mga educational attainment. Vocational, oo, attainment mo, yeah. Wala, basta ang ano lang nila, "Do you have a Canadian experience?" Kaya nga minsan gusto ko na sagutin yung nag-i-interview, "How can I have a Canadian experience if you will not Allow hire you. me?" Yeah, hire you, Hmm, yeah, totoo. so yung mga career-oriented, mag-aral kayo. Kagaya ng misis ko, okey? Nag-aral siya ng 2 years course sa ECE, yung ano ba yung ECE? Parang childhood ano, Childhood educator, yeah. educator, 'yan. So, nakuha niya yung trabaho niya as a Mhm, childhood educator. Ako, naging practical kasi ako, eh. Sabi ko, hindi na ako mag-aaral, may trabaho mhm, na ako, nasa totoo, housing na ako, totoo. maganda yung suweldo, may benefit na. Benefits, yeah. In fact, yung mga anak ko, ayoko man gawing ano, hindi naman ako na nagba-brag, Oo. okey? Sabi nila, tingnan mo si daddy, 'di naman nag-aral, mas mataas pa sa'yo suweldo." Mhm. Iba Hindi, kasi 'pag naka-in ka sa government, eh, oo, yung benefits mo and, yung sweldo, right? Kasi na unionized din kayo. So, maganda rin na trabaho yung ano, yung unionized, eh. At least meron negotiating lagi dun na sa salary mo, right? totoo 'yan. Tapos, eh, 'yun sabi ko, "Hindi, mas maigi pa," sabi ko sa mga anak ko, "Hindi, mas maigi makatapos pa rin kayo, at least meron kayong title." Yes. Ako hindi na ako nag-ano kasi sabi ko, hindi ko na kailangan mag-aral pa, eh. Si Tsaka misis minsan minsan kasi pagka yun yung challenge, eh, kung dumating ka dito ng solo ka lang, right, wala kang family na responsibilidad, yeah, mas mahirap kasi na mag-aral ka habang may pamilya ka na sinusuportahan, 'di ba? yeah, that's true. Although meron dito, Nakakautang ka pa, kagaya oo, si misis, umutang sa government, yes, yung OSAP, nagtatrabaho o OSAP, yung yeah, I binabayaran. remember, yeah. Nag-OSAP din kayo? Hindi, ako hindi nag-aral. Yung si misis mo pala, si misis mo Misis nag nag-OSAP. Yeah, I remember kasi access din kami niyan. So yung mga kababayan natin na bago dito, if you wish on continuing yung education mo, meron tulong sa gobyerno, 'di ba? Yung OSAP, dito sa Ontario, Student Assistance Program. Kasi ginamit din namin 'yon yung misis ko nung aaral siya to yeah, become a nurse. IT, oo, Yeah, so meron kasing bursaries do'n, so merong yeah, bibigay sa inyo na besides do'n sa tuition, may bursaries. So but you have to check yung current na yung program na ito kasi yung matagal na rin 'yun. So I don't know kung merong mga bagong mga procedures. hmm. So, mabalik tayo dun, yan ang Yeah, advice ko sa mga career-oriented individuals, mhm, okey? Pero dun naman sa hindi, mhm. gusto nilang may kita o trabaho, Trabaho 'yan. advice ko, wag lang kayo mamimili, Mhm, maraming trabaho sa Canada, mhm. okey? Kalimutan niyo na kung ano kayo, Ano? basta kayo mabubuhay kayo sa Canada. Mhm, Dahil basta determinado lang kayo, tapos positive outlook sa buhay, mhm. Mindset importante.
magsu-survive ka sa Canada. Mhm. No way na hindi. So, Mhm. dalawa 'yun, eh, career o kaya yung kagaya ko na sige may suweldo, Mhm. hahanapin ko na lang ang lugar ko dun, didiskartehan ko na lang 'yun. So, 'yun ang Totoo. tingin ko. Yeah, meron kasing may mga iba rin akong nami-meet before na nafu-frustrate sila tapos eventually umuuwi na lang ng Pilipinas because hindi nga nila ma-take yung kasi yung unang i-ano mo tanggapin mo na yung unang taon mo siguro ganyan, survival, eh, right? Survival. Pero tama yung sinabi mo nga na kasi when you do yung mga jobs na 'to, yung kung ano yung available na mga opportunities, makakamit ka kasi, eh. Importante pa rin ang network, right? Net Tulad nung importante. sa sinabi mo nga, bro, yung na-meet mo si Mang Leo and then eventually it landed yun na nakapag-apply ka sa Yeah, Toronto Community Housing, which is good kasi again, it's a public company, eh. connection 'yan, eh, 'di ba? Yeah. So Tapos network, yeah. dun naman sa mga meron ng titulo sa Pilipinas, kagaya ng mga dentista ka na Mhm. o kaya running lawyer ka na, ga-graduate ka na, 'wag na kayong magpunta. Hindi mo na ina-advise na magpunta sila dito. Maybe Oo, as a tourist or tourist, yeah. Pero yung titira sila dito, ano ko lang yun, point of view ko lang. personal opinion, yes. Kasi tingnan mo kung dentista ka na sa Pilipinas, 'pag pumunta ka dito, wala, hindi counted yung dentistry mo, eh. Totoo, Mag-aaral ka, gagastos ka na naman. Not totoo, unless na okey ka lang sa mga trabahong basta may suweldo ka, 'di ba? totoo, totoo. Praktikal lang kung ano. Practical, oo. I remember may na-meet akong ganyan, eh, um, dinala niya yung family niya dito, judge na siya sa atin sa Pilipinas. Hmm, Nakausap ko and asawa niya is, medical professional and, medyo nahirapan silang mag-adjust kasi nga judge ka sa Pilipinas, yung position mo and everything that comes with that position, 'di ba? It's easy na kumbaga pinaghirapan mo 'yun and then now na nandito ka sa Canada, he started from the bottom. So, you would really understand na, parang ang hirap lunukin na ako nga mm, nun, 'di ba, nag-factory din ako na mm. ilang oras kang nagkukuskus or whatever yung ginagawa mo, nakatayo ka. So, it's really, really hard, Hmm. right? Tsaka ang ano ko, gano'n rin lang naman, eh, kasi ang hirap sa atin sa Pinas, yung mga blue collar job, Oo, mabababa ang trabaho. oo. Dito ang mga blue collar job, matataas ang suweldo. Mataas ang sweldo, yes, yun yung Tsaka difference, eh. at saka pinaganda pa ang title mo. Oo, Bakit? oo, Alam mo na siguro 'yun, yung mga bus driver sa'tin, dito bus operator, oo. 'di ba? Yung mga janitor sa'tin, dito cleaner or custodian. 'Di ba Custodian, maganda yung title mo dito, oo. ano pa? At saka yung even with yun nga yung sa mga odd jobs na ginagawa or kahit factory worker, hindi ka natatakot na kasi okey yung kita mo at hindi ka natatakot na 'pag na-ospital Mhm, yung gagastusin mo, right? yeah. There's support from the government tapos yung sa mga bata nga may mga benefits din, right? As from coming from the government to help you out. Isa pa pala, yung basurero sa'tin na pinakamababang tingin sa atin, 'di ba? Mm. Dito 45 per hour, saan ko pa nakakita, I know may 'di mga ba? kilala rin ako na yeah, kahit yung sa TTC 'di ba, yung sa bus driver, Oo, starting tipid nila lang. yan parang Ganda. 30 something dollars na yata, eh. Kaya huwag kayong matakot na Mm. dun sa mga ayaw ng mag-aral o kaya hindi anong tao, punta lang kayo dito, mabubuhay kayo. So, yung work mo other than, sa work mo, ang pinagkakaabalahan mo is as a photographer, Ay, right? photography, oo. Matagal ko na hilig yung photography sa Pilipinas pa, kaya lang hindi ako makabili dun ng right ano, Yung right mga gamits gamit. gamit gamit Mahal, kasi mahal 'no? mahal, tsaka Oo. ayun dito ko na lang siya nabili sa Canada kaya Yung yun. mga lens lang ng camera ang mahal-mahal na. Kaya lagi ko tinatago. Pagka ako bumili, yung karton nakatapo na.
para hindi makita ni misis. Para hindi na makita pati yung presyo. Oo, o kaya 'pag nakita, "Hindi, hiram ko lang 'yan." So usually like weekly ba na meron kang photoshoot or Hindi naman, siguro mga twice a month meron akong client, gano'n. Mhm. Which is okey kasi may trabaho naman talaga ako. Oo, parang ano mo na 'to, eh, side Pagka hustle mo. siguro 'pag nag-retire ako baka full blast ako nito, baka i-advertise ko na rin talaga yung sarili ko na Oo. makipag-ano. Pero besides that, hobby mo rin na kumbaga I noticed sa Facebook mo kasi na nagpupunta ka sa mga scenic Oo, spots. ano yung landscape photography, May grupo kayo dito, right? grupo kami. Pakita mo nga yung t-shirt mo, yung grupo mo, Sa Sipat, oo, ito, Sipat. So, 'yan. Sipat. So, yung mga kababayan or kabayan natin na interesado sa photography, Yeah, meron silang grupo, Sipat. dito, wag tsaka ano, mababait yung mga grupo rito, tuturuan din kayo. Yung community natin dito. So, Ah, with that being said na yung journey mo from as a new immigrant, yung mga pinagdaanan mo na challenges at hirap, would you still uh, may regrets ba or may regrets or may masasabi mo ba na tama ang naging desisyon ko? yeah, ako hindi ako nag-regret lalo na sa family. Mhm. Right now tapos na yung mga anak ko Mhm. na may mga kani-kanila ng trabaho. Mhm. Tapos naibalik yung mga gamit na yung mga bagay na naiwan ko sa Pilipinas, nadoble ko pa dito, nagkaroon pa ako ng bahay. That's good. So, oo, totally, 'di ka na magre-regret nun, Oo. 'di ba? Na-accomplish mo na yung mga Accomplish ko na. goals Kumbaga, mo. ang iniisip ko na lang is yung retirement ko naman. Are you planning to retire dito or Pilipinas? Ako? Baka pauwi-uwi lang pero dito na rin sa Dito na Canada. yung base mo talaga. Kasi Oo, dito na. parang yung iba kasi ginagawa nila six months sa Oo, kaya Pilipinas. gano'n, yun din ang plano ko pero ano lang, more on vacation lang siguro dun sa Vacation amin. na lang. Matagal pa naman yun siguro. Hmm, So, dito sa Canada, so may mga coworker ka din na ibang lahi, right? yeah, Ano yung mo pagka tinatanong kanila as a Filipino, ano yung paborit or anong pagkain yung mo na i-try nila or may pinakain ka na ba sa kanila? siyempre yung popular na adobo. You Adobo. should try the adobo. If you haven't tried adobo, you have not, Hindi pa minsan adobo, pansit or pansit. yung Yun lang naman, adobo, pansit. tsaka yung spring rolls, yung lumpiang Shanghai. Pero mostly dito sa, environment ng workplace ko, Mhm. may mga Pilipino na rin dito na diversified din 'tong Toronto Diverse. City Oo. housing, eh. Yeah. So alam na nila yung 'pag Pilipino, pansit. "Did you bring any pansit?" Yan, minsan 'pag nagme-meeting kami, 'Pag potluck na may oo, meeting. yeah, gano'n, parang gano'n. That's good, that's good. And, tingnan natin yung ano mo, i-share ko sa viewers natin yung Papaano, hindi ko alam yan. eto i-she-share ko yung ano, yung Yung ano lang, kahit yung website, yung website mo. address lang, yung address. Ayan, nakikita mo? Yeah, yeah, oh, yan, kita ko. Yeah, so ito yung ano, kanyang, website yung Yeah. miroviewstudios.com. Yung mirror view kasi, Miroview, sorry. okey lang kung i-ano ko kung bakit naging mirror view, Yeah, yeah. ah, kasi Anong naghahanap reason? kami ng pangalan na malapit sa Miras. Miras kasi apelyido ko, eh. Apelyido, yes. So, sa Japan, ang Miras ano, ang paano ba yun?
ang Miras yata is yung Miru, parang Miras, eh, 'di ba? Oo. Ang Miru sa Japan is to view, Oh, oo, interesting. Japanese, oo. Kaya inano ko na lang as a Miru view. Ganda ng mga photos niya, oh. So, dun sa mga kabayan natin na na may mga events, Tapos may si mga ano rin diyan, yung mga concerts na mga ano natin, mga banda. mga banda natin, 'yan sila Sarah Geronimo, ako naging official photographer diyan, sila Nice. Joey Albert, 'yan. Showbiz ka na, ha? Ah, hindi pa nga na-update 'yan, eh, marami nang naidagdag diyan. Very good, very good. Ang galing ng mga kuha mo. So, Miro Views Studio. Studios. Sila rin ang aming official Pakita mo photographer. pakita mo yung sa Nung, inyo. 'Yan eto, double click mo 'yan. nung wedding namin ng aking misis. Ayan. Laki na ng bunso mo, eh, 'no? Oo, yeah. Ito si Sofia at si Hans. Wala Oo, pa yung pangatlo ko dito yata. No? Wala pa. wala pa diyan yung time na Wala 'yan. pa dito yung third ko. Yeah. May bagong addition na kami ngayon. But yeah, it was a great experience nung kinuhanan nyo kami ng wedding. Yeah. So, um, last parting words, bro, No, sa ating mga kabayan na papunta dito sa Canada or nandito na sa Canada, anong may papayo mo? well kung meron kayong plano, you have a dream, just be determined. Determinasyon ang importante. Kasi dun sa determinasyon, lalabas din yung objective niyo, eh, 'di ba? Yun ang pinaka yun ang pinaka-ano niya, eh, na ma-attain yung objective na yun. Yes. Parang yun yung foundation mo to reach your Oo, goal. 'yan. Yeah. Tapos always think positive na ma-attain mo yung dream mo. Huwag mong bibitawan yung dream mo Mhm. until makuha mo, maging Totoo. successful ka. Very nice. Very So, nice. yun lang. We all have dreams, right? Mhm. So, 'wag lang nating pabayaan but we should pursue that dream. Perseverance, yes. Hmm, Importante to succeed. Kahit saan naman tayo mga Pilipino ilagay eh. so, Mapunta sa US, Africa, Canada, no, Hong worldwide tayo, Kong, mga Pinoy. worldwide. We were known as hard worker and we persevere, right? Sabi nga namin, lokohan namin sa pagiging repairman. Ang Pilipino kahit walang martilyo, kahit bato, gagawin Gagamitin. yung Yeah. trabaho, Mhm. 'di ba? Improvise. Improvise, Yeah. basta matapos lang ang trabaho. Mapamaraan tayo eh. Hmm, As ano eh. Yun yung ating parang natural na sa atin. yes. So, maraming maraming salamat, Bro Ramon, at thank you for your time. And ilalagay ko sa show notes yung contact information mo para dun sa mga Oh, thank you aspiring very photographers and then dun sa mga may events na kailangan or gusto nyong kumuha ng photographer. yeah. Napakagaling po na photographer nito. And you can see dun sa kanyang website, Miro View Studios. At again, maraming maraming salamat, Kuya Ramon, sa inyong Thank you rin time. sa'yo. Thank you rin Frederick sa invitation mo. Oo. At At least meron akong nai-share sa kanila, oo. buhay ko. Okey? Okay, at one time magkape tayo. One time. Patawagan lang. Maraming tawagan lang tayo. Oo. Maraming salamat. Thank you, thank you. Okay, bye-bye. Bye. Honey, what else can I do? If I can tell you how I feel, let me sing to you about a special way I get whenever you're around. It may be strange, but it's true. Honey,
Kumusta kabayan? Welcome to Kabayan Inc. The podcast where we share kwento, sip some kape, and dive deep into life here in Canada. Every week, we'll sit down with inspiring Filipino Canadians as they share their journey from the challenges of being a newcomer to the successes they have built here in the Great White North. If you're looking for real talk, relatable stories, and a sense of community, you're in the right place. So grab your kape, get comfy, and join the conversation.